Okay, salamat po sa awit. Salamat sa Panginoon na hindi niya iniwan ang cross at dahil doon tayo ay nagkaroon ng pag-asa ng langit na bayan. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nandito muli para po sa ating prayer meeting. At ito rin po ang unang araw ng buwan ng Abril. At tunay na napakabuti po ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Meron ba tayong bisita ngayong gabi? Wala naman. Okay, so at tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin po namang mga pag-aaral ay hindi po naman mga bago, kundi mga paalaala lamang po. Dahil mahalaga po na tayo ay mapaalalahanan ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. At natapos ko na po yung pagbabasa ng Bible, di uulitin na ulit. At salamat sa Panginoon. At nung isang araw, o I guess the other day lang, ako'y nagbabasa dito sa Judges. At ako po'y, sabi nga po'y nahipo ang kalooban dahil nga po sa palaalang itinuturo po nito sa atin. Alam po niyo sa aking obserbasyon, bagaman tayo ay sa panahon ng bagong tipan, ay nakikita ko po ang Old Testament, ay yan po naman ang paglalarawan ng buhay ng Kristiyano. Bagaman sa Israel yan, pero ang mga lesson being presented ay para din po sa ating mga mananampalataya. Kaya po ngayong gabi ay dito po tayo aaral o magbubulay sa aklat po ng Hukom, Judges. At ang atin pong talata dito ay sa chapter 2. At ang atin pong verses ay 10 to verse number 15. Yan po yung ating, sabi nga po'y kinukunan o kinunan ng atin pong pagbubulay. At alam po ninyo, ang mga nilalaman ng talatang ito, mga ilang talatang ito, ay tungkol nga po sa buhay ng mga anak ni Israel. Sila po ay dumaan sa buhay ng matinding hirap. Yan po ang isa sa makikita po natin dito sa ating istorya. At sila po ay, sabi nga po'y nakaranas ng maraming pagkatalo. So yan po yung ating makikita sa atin pong talatang babasahin. Natalo po sila ng maraming beses. At dahil po diyan ay nagkaroon po ng malaking pagkukulang sa kanilang buhay at pamumuhay. At ito po ay dahil nga po sa isang kasalanan na masasabi po natin o pagkukulang na hindi po nila nagampanan o nagawa. At tayo po ay mag-aaral dito sa bahaging ito na ang paksa po ng ating pag-aaral ay ang panganib ng pagpapabaya
ng hindi pagtuturo ng salita ng Diyos. Mahaba pong pamagat ang panganib ng pagpapabaya ng hindi pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang layunin nga po natin dito ay upang mapaalalahanan tayo o maturuan tayo na maiwasan ang buhay na mahirap dahil sa kapabayaan ng hindi nga po pagtuturo ng salita ng Diyos. So yan po yung naisin po natin, layunin po natin. So, Hukom, Judges chapter 2, verses 11 to verse number 15. At babasahin po natin ang mga talatang ito. Tayo po'y tumayo sa ating pong pagbasa. So, ito po ang mababasa po natin. Sabi po rito, at ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila'y yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ang Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kaniyang ibinigay sila sa kamay ng mga mangluloob na lumuob sa kanila, at kaniyang pinagbilis sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, na anupat sila'y hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikasasama nila, gaya ng sinalita ng Panginoon at gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon, na sila'y nagipit na mainam. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, kami nga po sa gabing ito ay muli pong lumalapit sa iyo pong banal na harapan. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil kami po'y makapag-aaral ng iyong salita, upang kami po, O Diyos, ay paalalahanan ng iyong mga katotohanan. At kami po, O Diyos, ay humihingi po ng iyong gabay. At gayon din po ay patawarin mo po, Panginoon, kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. At inihingi po namin ang inyong nga pong banal na Espiritu, na kami po ay samahan mo at tulungan mo sa mga sandaling amin pong gugugulin sa pag-aaral. Aming Ama, ito po'y dalangin po namin sa iyo, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, salamat nga po sa Panginoon na tayo po ay makakapag-aral ng Kanyang salita. So, kung inyo pong pupuntahan ang chapter 1 ng Hukom, ay makikita po ninyo ang napakaganda ritong record ng anak ni Israel. Kaya nga po'y sila po'y nanduroon ang mga tala ng kanila pong mga pagtatagumpay. Yan po ang makikita po ninyo sa unang mga talataan dito, at sa madaling salita po ay wala pong makapanaig sa kanila. At binabanggit po dito yung pangunguna ni Joshua,
na kung saan 31 kings ang kanila pong nagapi, sumuko sa kanila, at yung malaking bahagi, yung lugar nila ng mga kaaway nila ay kanila pong nakuha sapagkat yun ay bigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Ngunit dito po sa ating talatang binasa, ay makikita nga po natin dito ang mahirap na karanasan ng buhay ni Israel. Yan po ang ating makikita rito sa atin pong talata. Diyan po sa verse 14. Naririyan po yung ating talata. Ang sabi po rito, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kaniyang ibinigay sila sa kamay ng mga mangluloob na lumuob sa kanila, at kanilang pinagbili sila, at kaniyang pinagbili sila sa mga kamay ng kaniyang mga kaaway sa palibot, na anupat sila'y hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. So yan po yung makikita natin ditong karanasan ng buhay ng Israel, na sa pagkakataon nga pong ito sila'y nasa kahirapan. So dito po pag ating tiningnan mabuti, sila po ay naging talunan sa kamay nga po ng kanilang mga kaaway na nagpapahirap po sa kanila. Pag sa English po natin binasa, yun pong salita ritong mangluloob ang ginamit po ay spoiler. Ang idea ay yung mga mahalagang bagay na ari-arian nila, kahit na mga pagkain nila, ay kinukuha sa kanila at nagiging mahirap na mahirap ang kanilang kabuhayan. So, yan po yung makikita natin. Kaya po pagdating natin sa chapter 6, si Gideon po ay nanduroon sa bundok at nagtatago sa yungib, nagpapalo ng trigo dahil pati po mga pagkain nila at hayupan nila ay kinukuha ng kanilang mga kaaway. Yan po yung makikita po natin diyan. At yan po ang ipinapaunawa po sa atin noong salitang spoiler. Sila po sa talatang ating binasa ay nasa kalagayan ng mahirap na buhay. At pagka binasa po natin itong Book of Judges, aywan ko kung ito po inyong natatandaan ang laman, ay napakaraming beses dito silang, sabi nga po, natalo ng mga kaaway. Sila'y nalulupig ng kanilang mga kaaway. Nagtitiis sila ng mahabang panahon, minsan 20 years or more than, nanduroon at sila'y pinipigati ng kanilang mga kaaway. So yan po yung makikita po natin dito sa sinasabi po nating mahirap na buhay. Ngayon, kung atin pong titingnan sa katotohanan ng yaon ng kanilang karanasan, ayaw po natin ng ganong karanasan. Di po baga? Ayaw po natin sa ating buhay yung talunan, ayaw po natin yung buhay na mahirap. Okay? Ang gusto natin ay maalwan. Ang gusto nating buhay ay yung madali. At sa totoo, hindi po naman ang nais talaga ng Diyos sa ating buhay ay tayo'y maghirap. Hindi yun ang nais ng Panginoon. So, sabi nga ng Diyos doon sa kay Abraham at maging kay Moses, dadali ka ng Panginoon doon sa lugar na binubukalan ng gatas at pulot. Indikasyon na ang purpose ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa bansang Israel ay hindi kahirapan. Na kung atin pong sasalaminin ang istoryang iyon sa buhay po naman natin, gayon din ang nais ng Diyos.
Hindi po ang nais ng Diyos sa atin ay miserableng buhay o mahirap na buhay. Kayo ba'y naniniwala doon? Tayo bagay ipinanganak o inilagay ng Diyos dito sa mundong ito para maghirap? No, hindi po ganun. Sa creation, makikita po natin na sufisyente yung kanyang unang nilalang na sagana sa pangangailangan. So, kaya po mga minamahal, as I said, naririyan yung hindi magandang lagay ng buhay ng Israel, ngunit ang pagpapaunawa sa atin ay upang makita natin na hindi ganun ang ninanais ng Diyos na ating maranasan. Ngayon, atin po namang titingnan yung dahilan ng karanasan ng mahirap na buhay ni Israel. So, diyan po sa ating talata, doon po sa verse 12, inyong mapapansin, ang sabi rito, 11 and 12, sabi po rito, at ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kanilang pinabayaan ang Panginoong Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. So kung atin pong papansinin sa pangungusap na ito, ano yung dahilan ng kanilang mahirap na buhay? So, dito po sa ating nakita, ang sabi po rito ay pinabayaan nila ang Panginoong Diyos ng kanilang magulang. At kung inyo pong titingnan po doon sa verse number 10, ang sabi po rito, pagkamatay ni Joshua, ang sabi ay ganito, at ang buong lahing yaon ay nalakip din sa kanilang mga magulang, yung kasabay ni Joshua. At dooy may ibang lahing bumangong pagkamatay niya na hindi nakilala ang Panginoon ni ang mga gawa ng kaniyang ginawa sa Israel. So, habang akin pong binabasa, nanduroon po yung sa verse 12, yung salita ritong hindi nila nakilala ang Diyos ng kanilang mga magulang. Kanilang pinabayaan ang Panginoon ng Diyos ng kanilang mga magulang. Akin pong binubulay na mabuti, bakit ang mga anak ni Israel ay dumating sa ganong kalagayan. So ang akin pong nakikitang dahilan po rito ay dahil po sa kapabayaan. Dahil sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Binanggit dito yung Diyos ng kanilang mga magulang. So alam ng mga Israelita na mayroong dinidiyos ang mga magulang nila, na iyon ay ang Diyos ng langit. Ay bakit kanilang pinabayaan? So ang akin pong nakikita rito ay ito nga po'y dahil napabayaan po nila ang hindi pagtuturo. Hindi po nakapagturo ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya dito po ang sabi ng talata ay hindi nila kilala doon sa verse number 10 ang Diyos. Okay? Hindi nila naalaala yung paglalabas sa kanilang mga magulang, pagdadala doon sa areang iyon, na yun ay gawa ng Diyos. At ano po ang nangyari? Dahil nakalimutan nila ang pagtuturo.
Ayun na nga po ang sabi ng talata. Sa talatang 11 hanggang 13 ay naging mananamba sila ni Baal at ni Astaroth. Sa halip na ang Diyos ang kanilang sinasamba, ay naging mananamba sila ng mga Diyos-Diyusan. Sapagat sa banal na kasulatan ay wala namang ipinakikilalang tunay na Diyos, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yun yung tunay na Diyos na nalalaman natin. Pero, itong pong mga anak ni Israel na ito ay iba na yung kanilang kinikilalang Diyos ngayon. Na ito ay ang Diyos na si Baal at ang Diyos na si Astaroth. Okay? Si Baal ay yung Diyos ng apoy, at nung ibang mga kapangyarihan, alam nila, meron din silang ganong kamalayan na ito'y makapangyarihan itong Baal na ito. Okay? Na magliligtas sa amin, ito yung aming tatawagan, ito yung aming kikilalanin, sa halip na yung Diyos na lumikha at gumawa ng langit. Ito namang Astaroth ay ito naman ay yung Diyos ng fertilidad o ng ay ng kalaswaan. Ito yung Diyosang ito na sinasamba. So, yan nga po yung bunga ng kapabayaan ng hindi pagtuturo. Hindi nila nakilala ang Diyos dahil hindi nila naituro sa kanila. Hindi na ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang tungkol sa Diyos na nagligtas sa kanila at naghango sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. Yan po yung nakikita kong dahilan dito. Okay? So, nakalimutan po nila ang Diyos at naging dahilan nga po dito na ang Diyos ay nagalit po sa kanila. Kaya po ang sabi ng talata, kaya't ibinigay sila ng Diyos sa kanyang mga kaaway na nanloob sa kanila. Ayon sa sinasabi po ng verse 14. Binasa na natin. At ang sabi nga po dito sa ating talatang ito ay hindi po sila makatayo sa kanilang mga kaaway. Naririyan po ang sabi. Sila'y niluuban, okay? Na ang sabi po rito ay hindi sila makatayo. Sabi po, hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Na kung ating papansinin, ang pangyayaring ito kung bakit nakarating sa ganong sitwasyon ay dahil ang Diyos na mismo ang nagbigay sa kanila sa ganong sitwasyon. Ayan po yung sabi rito Sabi ng verse 11, at gumawa ang mga anak ni Israel ng masama sa paningin ng Diyos ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At pagdating sa 14, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kaniyang ibinigay sila sa kamay ng mga mangluloob na lumuob sa kanila. Yun po yung sabi ng talata. Ang Panginoon mismo ang nagbigay sa kanila sa ganong kalagayan. Bakit? Sila ay nakalimot. Sila ay hindi nila nakilala ang Diyos ng kanilang mga magulang. So kaya po mga minamahal sa Panginoon, ay atin po itong pinagbubulayan at pinag-aaralan upang maging paalaala nga po sa bawat isa po sa atin
bilang tayo po ay nakakapakinig ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinuturuan po tayo ng mga marapat nating asal. Okay? So ngayon, ano yung nakikita natin dito na marapat na asal, aral na dapat nating matutunan sa mahirap na buhay ng Israel? Yan po yung ipinakikita rito Sila'y nahirapan, ang Diyos ang nagpahirap sa kanila, ang Diyos ang nagdala sa kanila sa ganong sitwasyon ng buhay. Marahil sabihin natin parang kontra yata sa kalikasan ng Diyos yun. Ayun ang ating mababasa yan. Anong gagawin natin? Iniisip natin ang Diyos natin ay palaging mabuti. Palaging maganda ang kanyang gagawin. Pero at this time, makikita natin na mismong ang Diyos ang nagbigay sa kanila sa kanilang mga kaaway. So minsan tayo ay, ang ating pananaw sa Diyos ay palaging mabait, palaging doon sa pabor sa atin, no? Pero at this time, kikita po natin wala sa kanila ang pabor ng Diyos. So, anong ipinapaalaala sa atin? Meron tayong katungkulan. Sa mga panahong ito, sabi ko nga po, ang Israel ay isang larawan. No? Sabi nga po doon sa aklat ng Roma, ang Israel ay isinulat ang kasaysayan ng Israel upang tayo ay matuto sa kanila. Na makita po natin na ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng parusa sa bansang Israel. So, ano po yung nais nating makita rito, mga kapatid? Ito po yung aking pagbubulay. Nung aking binabasa ito at sinisikap kong makapagbigay ng aralin sa atin, tungkol sa para atin pong matutunan ang lesson dito, na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay dahilan upang hindi sila makakilala sa Diyos. Yan po yung isang bagay na dapat kong makita natin, na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay dahilan upang hindi sila makakilala sa Diyos. Naroroon yung mga magulang, nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, paghango sa kanila mula sa Egypt. Okay? At ngayon, ang sabi nga po dito ay sila'y gumawa ng masama. Ay anong dahilan? Nakalimutan nga Napabayaan nga po ng mga anak ng kanilang mga magulang. So yun po yung unang nais ko pong mapansin natin sa pag-aaral na ito. Okay? Na dapat nating matutunan na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay dahilan upang hindi sila makakilala. Yan po ang una. Pangalawa, na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay maghahatid sa pagkakaroon ng maling Diyos. Okay? Na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay maghahatid sa pagkakaroon ng maling Diyos. Sa 11 and 13, at maging sa chapter 4, makikita rin natin yan. Sa verses 1 and 2 and chapter 6, verse 1. At pangatlo, na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay magdadala
sa maling buhay upang maging dahilan na paluin at parusahan ng Diyos. Yan po yung aking nakita rito sa atin pong talatang pinag-aaralan ngayong gabi. Okay, ngayon, sa banal na kasulatan ay napakalinaw po. Katulad ng Proverbs 22 verse 6. Alam na natin yan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kung siya ay lumaki, ay hindi niya hihiwalayan. So sa ngayon po mga kapatid, tayo po ay nasa panahon na sinasabing panahong mapanganib. May mga anak tayo na minamahal natin. Okay? So nasaan ang kanilang gabay? Nasa saan ang kanilang, sabi nga, ikalalakad ng matuwid? Nasa saan ang kanilang ikatututo ng tungkol sa Diyos? Ay di ang itinuturo po dito ay sa ating mga magulang. Yan po yung nais kong makita natin ngayong gabi. So responsible po ang bawat magulang sa kanyang sangbahayan na maituro ang tungkol sa Panginoong Diyos. Okay? Sa atin namang, sa inyo namang mga young people. So, ilang taon ba bago nangyari itong bahaging ito? So, siguro yung mga matatanda dito, pagkatapos ng ilang panahon, mawawala na. Kayo namang mga kabataan ngayon, siguro kayo naman ang mga magulang na sa mga susunod na ilan pang panahon. Ay atin itong binabanggit. Katulad po ng halimbawang nakita natin dito, katulad ng inyong mga magulang ngayon, Kristiyano, mananampalataya. Ako Kristiyano. Tayo Kristiyano. Narinig ninyo yung mga salita ng Diyos. Pero ang itinuturo po dito sa atin, meron tayong katungkulan na tayo ay magtuturo. Huwag tayong magkikibit balikat at pababayaan na lang natin kung ano ang kanilang tatakbuhin ng buhay. I hope ito pong mga matatanda dito sa Israel, sabi po nung mamatay yung mga kasabayan ni Joshua, yung mga sumibol na ibang lahi ay wala na silang pagkaalam. Bakit? Ano nangyari doon sa mga kasabay ni Joshua? Okay? Ay bakit hindi natuto itong mga anak na ito? Ay di yun nga po ang ating nasisilip, na hindi po sila marahil na turuan. Dahil ang sabi ng Bible, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at paglaki niya ay hindi niya hihiwalayan. So sa ating mga magulang, nasa saan na po yung ating mga anak? Yan po ang isang tanong. Nasa saan ang ating mga anak? At saan natin ginugustong mapapunta ang ating mga anak? Okay? Doon din po sa Deuteronomy chapter 6, ito na may pamilyar na sa atin. Tingnan ninyo yung pagtuturo doon kung gaano binibigyan ng diin. Sabi po rito, inyong buksan ang ating talatang ito. Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9. Ito po'y wala pa sila doon sa lugar nila, dito sa Kanaan. Ito po yung sabi. Okay? Verses 1 to 9. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniuutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa
sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Mayroong utos na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay upang ang iyong mga araw ay lumawig. So makikita niyo rito yung sapin-sapin sa iyo, sa anak, sa iyong anak at sa anak ng iyong anak. Ay hindi yan ikaw lamang, hindi lang yung iyong anak, kundi yung iyong mga apo ay tuturuan mo ng tungkol sa Panginoon. At ito po yung pagpapatuloy, dinggin mo nga o Israel at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoong ng Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Okay? At ito po ang sabi, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Anong nakikita po natin dito? Ibig sabihin, naroon po yung madiing pagpapaalaala sa atin at madiing pagsasabing tayo bilang mga magtuturo o nagtuturo ay huwag nating mamaliitin o pababayaan ang bahaging iyon. Yun po yung nakikita nating aral dito. Pero ano nga po ang nangyari? Hindi nila kilala ang Diyos. Ay bakit hindi kilala? Ay kung atin pong titingnan ito at yung sinasabi roon, yun nga po yung kanilang napabayaang bahagi. Yun yung dahilan doon. Kaya po, ang marapat na dapat nating matutunan na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay dahilan upang hindi sila makakakilala sa Diyos. Sa madaling salita ay huwag nating pabayaan ang bahaging iyon. Okay? Yun po yung itinuturo sa atin. Hanggang ngayon, yan pa rin po ang ipinapaalaala sa atin. Yan po yung una, ayon po sa verse 10, hindi nga po nila kilala ang Diyos dahil nga po kanilang napabayaang magturo. Pangalawa, na ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay maghahatid sa pagkakaroon ng maling Diyos. Okay? Ang pagpapabaya ng hindi pagtuturo sa mga anak ay maghahatid sa pagkakaroon ng maling Diyos. Ay kung sila'y naturuan po ng tama, hindi mamamali ang kanilang Diyos nakikilalanin. Ay bakit sinasamba nila si Baal?
Bakit sinasamba nila si Astaroth? Sapagkat napabayaan nga pong sila'y turuan. Doon sa earlier part ng ating kapitulo, makikita natin doon yung instruction, huwag kayong makikisali doon sa mga hindi mananampalataya, huwag niyong pag-aasawahin ang inyong mga anak sa mga hindi kanyo kalahi, sapagkat ilalayo nila ang inyong mga anak sa pagsunod sa Diyos. Okay? At yun po yung naging dahilan. Kaya po sila'y naging idol worshiper. So kaya po natin ito binabanggit mga kapatid, ay sapagkat ito'y mahalaga sa iglesia po natin. At mahalaga sa bawat isa sa atin. At nakakalungkot po na yan nga po ang naging lagay ng mga anak ni Israel. Pangatlo, na ang pagpapabaya na hindi pagtuturo sa mga anak ay magdadala sa maling buhay upang maging dahilan para paluin o parusahan ng Diyos. Okay? Yun po yung nangyari sa kanila Diyos na mismo ngayon ang nagbigay sa kanila ng hahagupit sa kanila. No? Inaagawan sila ng mga kagamitan nila. Nagiging alipin sila. At nagiging napakahirap ng lagay ng buhay nila. Kaya po ngayong gabi mga kapatid, ay makita po natin ang bahaging ito. Doon po naman sa Ephesians, sa mga ama, ito po'y ating sinaulo sa chapter 6, verse 4. Ang sabi po ng talata, at kayong mga ama, okay? Huwag ninyong ipagmungkahi ang inyong sagalit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Napakaliwanag po. So, mga kapatid, sa gabing ito, ay atin pong ibinabahagi ang araling ito. Sabi ko nga po, nung ito'y mabasa ko uli, sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako rito na maipaalaala itong bahaging ito sa bawat isa. Sa ngayon, diyan sa atin pong attendance, napakarami po mga young people ang wala sa atin. Okay? At maging ang ating mga ibang mga anak ay wala na rin sa atin. Okay? So, ipinakikita po sa atin mga kapatid ang paalaalang ito na habang mayroon pa po tayong pagkakataon, atin pong mapagsikapan. Huwag tayong magkampante na sabi nga'y patulay-tulay lamang. No? Na hindi natin ibinabahagi ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sana po'y nakikita natin ang katotohanan ito. Napakaganda ng sinasabi, train up the child in the way they should go. At kung sila'y lumaki ay hindi nila pababayaan. Ay totoo yung salita ng Diyos na yun. Pero pag hindi ka nagturo, malalayo sila. Pag hindi ka nagturo, mayroon silang ifo-focus nila ang kanilang sarili sa mga bagay na ikapapahamak nila, sa mga bagay na ikagagalit ng Diyos. At dito po ay kung inyong papansinin, napakabigat po ng kanilang mga naging karanasan. Siyempre, pag wala na ang Diyos sa iyo, kung ano na lamang ang tatakbuhin ng iyong isip. At ang Diyos ay magagalit. At ang Diyos ay gagawa ng kanyang hakbang upang parusahan ka. Upang parusahan maging yung mga mahal natin sa buhay. Pag binasa po natin itong Judges na ito, ang dami rin pong mga namatay
ng mga Israelita. Dahilan po sa kanilang napabayaang Diyos sa kanilang buhay. Kaya po, sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ay makita natin na mapanganib po ang magpabaya ng hindi po pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Sapagkat naroon po sa salita ng Diyos ang mga aral ng Diyos. Ano ang instruction ng Hebrews 10:25? Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Dapat po sa ating mga magulang ay ating patuloy na ipinapaalaala. Mga anak, huwag nating pabayaan ang ating pananambahan. Okay? Huwag nating pabayaan ang ating paglapit sa Panginoon. Okay? Huwag nating pabayaan na hindi dumako sa tahanan ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pagsisikap na tayo ay makarating sa tahanan ng Panginoon. Sabi po ng Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Nandiriyan po din yung pagtuturo na ito'y nababanggit na natin doon sa 2 Timothy, yung Word of God, maging sa Psalms 119, kung gaanong kahalaga ng salita ng Diyos. So mga kapatid, nais ko pong ating maging paalaala itong talatang ito. Okay? Na sana po ay yung mga panganib na yon ay maiwasan natin ng ating mga mahal sa buhay. Dahil atin silang tinuturuan, dahil sila ay ating pinapaalalahanan. At magsikap tayo. Magsikap tayo. Katulad ng ating binasa doon sa Deuteronomy chapter 6. Pag ikaw ay nakahiga, pag ikaw ay bumabangon, pag ikaw ay lumalakad, ilalagay mo sa pintuan ng iyong bahay, ituturo mo ng mainam, ng madiin ang tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, yan po ay sa ating lahat. Sa ating lahat yan. No? At sana po ay ating nakita at tayo po'y napaalalahanan mula sa pag-aaral na ito. Sa mga young people, sabi ko nga, sa ibang panahon, kayo naman ang may pamilya. Okay? Minsan ang focus natin ay naaagaw ng mundong ito. Anak, magpakahusay ka sa pag-aaral mo. Wala namang masama. Pero huwag mong kakalimutan na ang iyong sangbahayang itatayo ay makalimot sa Diyos. Huwag mong pababayaan. Gawin mo yung bahagi mo. Ituro mo ang tungkol sa Panginoon, mahalin ang Panginoon. Otherwise, magiging katulad din ng mga anak ni Israel. Dahil napabayaan, nagalit ang Diyos, kinastigo ng Diyos, at naging masirable ang buhay. Alam niyo, ang Diyos natin, sabi nga ay hindi natutulog. Hindi siya isang idea lamang. Siya ay tunay, naririyan, at nakatingin sa atin. Pagka tayo ay hindi lumakad sa Kanya, papaluin niya tayo. Okay? Kaya po mga kapatid, sana po sa gabing ito, ay ito'y paalaala sa ating lahat. Huwag natin pong pabayaan na yung mga panganib na yon ay mangyari sa buhay ng ating pamilya, ng ating mga anak. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po sa oras na ito ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo. Dahil nga po kayo ay mayroong salita na amin pong natutunghayan na kung saan po, Panginoon, ito ay nagtuturo sa amin ng mga katotohanan na dapat po ay aming niyayakap sa aming buhay. Katulad nga po, Panginoon, sa aming binasang talata, sabi po namin na hindi maganda, hindi kaaya-aya, sapagkat ang
mga anak ni Israel ay nakaranas ng matinding kabiguan, kahirapan sa buhay dahil nga po sila'y hindi kumilala sa iyo aming Diyos. Aming Ama, ang dalangin ko po, sana po ang bawat siya sa aming nandirito, sa mga magulang, ay tunay na magsikap na makapagturo pa rin, makapagpaalaala pa rin. At sa mga kabataang nandirito na isang araw magkakaroon din po ng kanyang pamilya, ay hindi po makalimutan ang paalaala ng iyong salita. Upang sa ganon, Panginoon, ay ang inyong biyaya at pagpapala ang amin pong makamtan, hindi po ang iyong kaparusahan. Aming Panginoon, salamat po at umaasa nga po kami ng inyong salitang ito ay naging paalaala at pagpapala po sa amin. Ito po aming dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so salamat po at tayo po ay